Kabanata 6141. Binigyan ni Amos Augustus ng tingin si Elaine Garcia bago nagsalita. Talagang determinado kang gawin ito sa amin, di ba? Crack. Sa sandaling inilabas ni Elaine ang kanyang telepono, casual na sinipa ni Harvey York ang lupa nang tumama ang isang piraso ng bato sa kanyang kamay. Sapat na ang pag-aaksaya ng oras, young master, sabi ni Harvey matapos umiyak sa sakit si Elaine. Bukod sa mga sundalo, inutusan ko rin ang Wolven tribe at ang 4 na dakilang tribo na siguraduhin ang lahat ng labasan. Inanyayahan ko si Ginoong Dorian at si Great Wolvati para sa chess sa outskirts. Tinitiyak kong walang makakapasok o makakalabas ng tao sa lugar na ito. Alam kong makapangyarihan ang Small Sect, ngunit kahit isang Diyos ng digmaan ay aabutin ng ilang minuto bago makapasok dito. Matagal ka ng patay bago pa iyon mangyari. Sa wakas, alam mong wala kang laban sa akin. Patuloy na nanginginig ang mga mata ni Amos. Pinaghandaan mo lahat ng ito, hayop ka. Napakawalang hiya mo. Sana masabi ko rin ang ganun para sa iyo. Ngunit nakangiti lamang si Harvey. Madali akong makitungo. At pinapanatili ko rin ang aking mga pangako. Ang aking mga trick ay para sa mga kasuklam-suklam na tao sa simula. Kung hindi lang sana naging sore loser ang isang tiyak na tao, wala sanang mangyayaring ganito. Sa wakas, nakipagtulungan ka sa mga kaaway ng bansa para sa iyong sariling kapangyarihan. Natural lamang na maghanda ako ng isang bagay para labanan ka, hindi ba? Ikaw, kinagat ni Amos ang kanyang mga ngipin habang itinuturo ang isang baril kay Harvey. Ngunit hindi nagtagal, bumantong hininga siya ng malalim bago ito itinapon sa lupa. Hindi bababa sa 100 iba pang mga baril ang nakatutok sa kanyang ulo, pagkatapos ng lahat. Kung susubukan niyang gumawa ng anumang walang ingat, siya ang magiging biktima ng isang kakilakilabot na kapalaran. Isang galaw lamang ang sapat para mawala ang lahat sa kanya. May isang hindi kapani-paniwalang pag-iisip si Amos. Kung hindi siya nakipagtulungan sa Island Nations, Amerika, o Evermore, maaaring hindi na nagpakita si Harvey sa simula. Anong pagkasira na ang pagsisisi ay wala ng silbi sa kanya. 6:00 ng gabi, ang guest hall ay maliwanag pa rin kahit na umalis na ang mga bisita. Umupo si Harvey sa side room, umiinom ng kanyang tasa ng tsaa habang nagbabasa ng isang kasulatan. Sir York. Mabilis na lumapit si Stephen Augustus sa kanya. Ang mga mataas na monghe ay nailipat na at nakatanggap din ng disenteng bayad. Sila ay nasiyahan sa lahat sa kabuuan. Tumawag ang master ng Cronan Temple sa aking master upang kilalanin ang pagkatalo ni Amos. Wala namang gaanong ginagawa ang Aidnar Temple. Siguro ang katahimikan ng kanilang sagot. Isa pang bagay, si Amos ay kasalukuyang nakakulong. Nabalitaan kong siya mismo ang nagdisenyo ng selda para sa akin. Sino ang mag-aakalang siya ang makukulong sa huli? Ipinakita ni Stephen ang isang kakaibang tingin. Alam niyang kung wala ang suporta ni Harvey, ang kanyang buhay ay magiging isang impyerno kahit na siya ay makaligtas. Oo, patuloy na bumubulong si Amos ng isang bagay nang nakita ko siya, the bigger you are, the harder you fall. Sa tingin mo ba ay nawala na siya sa katinuan? Nagtaka si Harvey. Sa piitan ng guest hall, sinasabing si Amos Augustus mismo ang nang-asiwa sa pagtatayo nito, bukod sa mga pader na may kapal na halos 40 pulgada, ang buong lugar ay napapalibutan din ng tubig, na pumipigil sa sinuman na makatakas. Isang masamang amoy ang nanggagaling sa stagnant na tubig. Maliwanag, ang tubig ay hindi pa napalitan ng ilang taon, na nagpaparami ng hindi mabilang na nakakapinsalang sangkap at bakterya. Isang tulay na bakal na gawa sa mga metal bar ang nakita sa ibabaw ng tubig. 2 tao lamang ang sabay-sabay na pinapayagang maglakad dito na magkatabi. Malalaking exhaust fan ang umiikot sa likod ng mga dilaw na searchlight, na patuloy na nagbabago ng liwanag sa piitan, na nakakalito sa lahat ng tumitig ng masyadong matagal. Sinundan ni Stephen Augustus si Harvey York na may takot na anyo. Siya sana ang makukulong dito kung nabigo siya. Kakailanganin ng maraming lakas ng loob para mamatay,
ngunit kakailanganin ng mas marami pa para mabuhay sa isang lugar na tulad nito. Nakarating sina Harvey at Stefan sa dulo ng daan. May mga steel bar na 5 talampakan ang taas, at ang isang katlo nito ay nakalubog sa tubig. Isang bilog na haligi ang nakita sa gitna ng selda. Magiging pisikal na imposible para sa sinuman na umupo o yumuko doon. Ang tanging magagawa ng sinuman sa sitwasyon ay ang sumandal sa haligi bilang suporta. Ang mga taong nakakulong dito ay hindi man lang makakatayo ng tuwid, lalo na ang kumain o matulog. Iyon ang sagisag ng isang buhay na impyerno. Yumuko si Harvey bago mausisa na tumingin sa isang figure sa loob ng selda. Kalahati ng araw pa lamang, ngunit ang tingin ni Amos Augustus ay naglalakbay na sa lahat ng dako. Ang kanyang buong robe ay nabasa ng tubig. Ang kanyang mukha ay tila nagdilaw habang nagpapakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon. Alam niyang ang selda ay dinisenyo upang pahirapan ang mga tao, kaya naman napuno ng kawalan ng pag-asa si Amos. Ang kanyang buong katawan ay mabubulok at matatakpan ng mga uod kung mananatili siya. Mabuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa sakit at pagdurusa bago sa wakas mamatay. Matapos makita sina Harvey at Stefan, dahan-daang nakabalik sa katinuan si Amos bago maingat na inihilig ang kanyang ulo upang tumingin sa kanila. "Nandito ka ba para mang-asar sa akin, Harvey?" sabi niya matapos maglabas ng pang-aasar. "O sinasabi mo bang hindi ka masaya sa pagsira sa akin? Gusto mo bang tapusin na ito ngayon? Kung gayon, gawin mo na." Tumawa si Harvey. "Sinasabi mo yan na parang ako ay isang uri ng baliw na mamamatay tao. Kamakailan lang ay nakakuha ako ng Good Citizen Award. Hindi ko gagawin ang ganoong bagay. Bukod dito, oras na ng hapunan. Iniisip ko kung gusto mong sumama sa akin. Kung may kailangan ka, maaari mo ring ipaalam sa akin. Sisiguraduhin kong matutugunan ang iyong mga pangangailangan." Tumahimik si Amos bago siya sumabog sa pagtawa. "Hindi ka nandito para mang-asar sa akin. Ni hindi ka rin nandito para magdala ng pagkain. Nandito ka para makita kung ano pa ang inihanda ko para sa iyo, hindi ba? Pagkatapos ng lahat, patuloy akong nagsasalita dito. Tiyak na sineryoso ng iyong mga tauhan ang aking mga salita. At dahil hindi ka sapat na kumpiyansa, nagpasya kang makita kung anong mga trick ang natitira ko pa, hindi ba? Maniniwala ka bang hindi ito mahalaga sa akin? Ikaw ang nagpalaya ng lahat ng bagay sa isang maling hakbang. Walang halaga sa akin ang isang pili." Nanginginig si Amos Augustus bago nagpakita ng kakaibang tingin. "Bilang karagdagan sa paghingi sa iyo ng pagkain, nandito ako upang bigyan ka ng pagkakataon. Kung magpapakita ka ng sapat na sinseridad, agad kitang palabasin dito. Hindi lamang magkakaroon ka ng ganap na kalayaan sa hinaharap, maaari pa kitang gawing mayaman. May pangako ako sa iyo." Umikot ang mga labi ni Amos. "Gusto mo bang malaman ang tungkol sa Evermore?" Kumibit si Harvey ng balikat. Nagbigay si Amos ng malamig na tawa nang walang sinabing iba. Nakatitig si Harvey kay Amos ng ilang sandali bago muling tumayo. "Hindi ako isang mapagpasensyang tao. Wala akong oras para maglaro sa iyo dito. Tawagin mo lang ako kapag nais mong makipag-usap. Babalik ako sa lalong madaling panahon." Hindi nagtagal, naglakad si Harvey patungo sa pasukan. "Umaasa ako na hindi ito ang huli nating pagkikita." Nagsara ang pinto nang ang piitan ay naging kasing dilim ng gabi. Nanginginig ang mga labi ni Amos habang ang masamang amoy ay umabot sa buong lugar. Dinala ni Harvey si Stefan sa labas ng guest hall upang tingnan ang Scuba Mountains mula sa malayo. Nagsalita siya matapos ang mahabang katahimikan. "Dahil halos tapos na tayo rito, sa palagay ko ay panahon na upang umalis. Ang mga tao na ipinatala ko dito ay ganap na susuporta sa iyo sa pagkuha ng kontrol sa Smolt Sect. Umaasa akong ikaw lamang ang magiging boses ng awtoridad sa lugar na ito." "Huwag kang mag-alala, Sir York." Umusbong ang mga mata ni Stefan. "Ang iyong boses ang magiging tanging mahalaga dito." Sa susunod na araw, sa Walls Inn, unti-unting bumukas ang gate ng parking lot ng isang gusali ng opisina sa suburbs ng 3 Toyota Alphard ang lumabas.
Ang gwardya sa maayos na uniforme ay respetadong bumati sa gitnang sasakyan. Sinasabing ang nangungunang 10 pamilya at ang 5 nakatagong pamilya ay may kanya-kanyang gusali ng opisina dito. Ang gusaling iyon ay hindi iba kundi ang establishmento ng pamilya Jean sa Walsing. Si Mandy Zimmer ay nakaupo sa likuran ng gitnang sasakyan habang hawak ang isang tray na may 9-eyed bead sa loob. Si Mandy ay nakakunot ang noo habang nakatingin ng kakaiba. Ang nagpadala ng beads ay nagpadala sa kanya ng hindi nagpapakilala, ngunit may kutob si Mandy kung sino ang nagpadala. Hindi niya kayang tanggapin ang ganitong malaking regalo dahil sa kanyang pagmamataas. Gayunpaman, nauunawaan niya na ang mga beads ay mahalaga sa pinakamatandang sangay ng pamilya Jean. Sandaling pinahid niya ang kanyang mga St. Edo bago ilagay ang tray at ibigay ito sa kanyang sekretarya, si Maya Lee. Vroom! Isang maliit na pickup truck ang biglang sumugod mula sa tabi ng kalsada bago hinabol ang sasakyan ni Mandy. Kriek! Agad na huminto ang sasakyan. Mabilis na iniikot ng bihasang driver ang manibela, at isinagasa ang sasakyan sa isang bukas na lupa. Walang nasaktan sa mga pedestrian dahil hindi ito rush hour. Gayunpaman, ang harapan ng sasakyan ay tuluyang napinsala matapos ang banggaan. Ang mga safety bag at air curtain ay na-deploy. Ang pagsabog ay tumama sa driver, na nagdulot ng malalakas na tunog mula sa busina nang tumama ang kanyang ulo sa manibela. Agad ding nahulog ang 2 ibang sasakyan dahil sa biglaang preno. Ang buong tanawin ay naging magulo. Si Mandy Zimmer at si Maya Lee ay tuluyang naguguluhan, ngunit hindi sila gaanong nasaktan dahil nakaupo sila sa likuran. Gayunpaman, magiging masama ang karanasan kung sino man ang masangkot. Mabilis. Protektahan si Miss Mandy. Ilabas siya sa sasakyan. Bilasan. Habulin ang salarin. Huwag silang pakawalan. Agad na nakabawi ng kanyang ulirat ang leader ng security team ni Mandy kahit bago pa makapagsalita si Mandy o Maya. Mabilis na nagmadali ang mga gwardya ng gusali mula sa kanilang mga pwesto. Pinalibutan nila ang pickup truck na may dalang baril. "Are you alright, Miss Mandy?" Mabilis na binuksan ng leader ng security team ang pinto at tinanggal ang seatbelt ni Mandy bago siya ilabas. Nahulog si Maya mula sa sasakyan, halos sa muka. Bumantong hininga ng ginhawa ang leader ng security team matapos makita na maayos ang dalawa. Pagkatapos ng lahat, mawawalan siya ng posisyon kung may nangyaring masama kay Mandy. Matapos maalog ang kanyang ulo upang linisin ang kanyang isipan, kumilos si Mandy ng ilang hakbang pasulong at nakatingin sa pickup truck na may kakaibang tingin. Matagal na siyang narito sa Walsing. Nakipag-ugnayan siya sa iba pang mga nangungunang pamilya dahil sa kanyang negosyo, ngunit hindi ito kailanman umabot sa ganitong laban. At gayunpaman, matapos makuha ang 9-eyed beads mula kay Harvey York, agad siyang inatake. Hindi siya naniniwala na ito ay isang pagkakataon lamang. Bam! Nang lumapit ang mga gwardya upang suriin ang sitwasyon, biglang bumukas ang pinto ng pickup truck. Isang lalaki na may itim na mask ang lumitaw, na nakayuko habang mausisa na tinitingnan si Mandy. Hindi siya nag-aalala sa mga taong nakapaligid sa kanya na may dalang baril. "Ikaw ba si Miss Mandy mula sa pamilya Jean?" Naunawaan ni Mandy na ang lalaki ay hindi isang ordinaryong tao matapos makita ang kanyang kalmado at buo na anyo sa kabila ng sitwasyon. Sa puntong ito, walang saysay ang magtago ng anuman. Huminga si Mandy ng malalim bago dahan-daang humakbang pasulong. Ipinagbabawal ang malalaking sasakyan sa daang ito. "Hindi lamang ikaw nagmaneho dito, kundi hinarang mo pa ang aking sasakyan sa isang napakahalagang sandali. Natutukoy mo rin ang aking pagkakakilanlan. Kung sinasabi mong ito ay isang aksidente lamang, mahihirapan akong maniwala sa iyo." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6145. Aksidente. Umungol ang lalaki. "Nakaplano ako at gumastos ng malaking halaga para sa impormasyong ito. Paano ko maaring tawagin itong aksidente? Iinsultuhin ko ang aking propesyon kung ganoon," sabi ng lalaki ng malamig.
Ibigay mo ang iyong saloobin, tugon ni Mandy Zimmer ng malamig. Bumulwak ng tawa ang lalaki. Ikaw ay isang mayamang babae mula sa nangungunang 10 pamilya, Mandy. Paano ka nagiging ganito ka-rude? Sinisira mo ang aming imahe bilang mga prominenteng tao. Sinasabi mo bang masusolusyonan ito kung magiging maganda ako sa iyo? Siyempre hindi, huminto ang lalaki. Ano ang silbi ng pakikipag-usap sa iyo kung ganoon? Tama ang punto. Pinalakpak ng lalaki ang kanyang mga kamay. Mukhang marami akong maling akala tungkol sa mataas na antas ng lipunan. Kailangan kong baguhin ang masamang ugaling iyon. Tama, diretso na ako sa punto. Ayon sa aking intel, tiyak na nakatanggap ka ng isang package ngayong hapon. Ang package ay ipinadala dito mula sa hindi kilalang mga pinagmulan. Hindi bababa sa 10 eksperto ang na-hire upang protektahan ito bago ito makarating sa iyo. At ngayon, ligtas na itong dumating. Walang halaga kung titingnan mo ang nasa loob. Ang package ay hindi simpleng bagay na kaya mong hawakan. Ibigay mo ito, at agad akong aalis. Pareho tayong magpapaalam ng maayos. Paano iyan? Isang matinding aura ang lumabas mula sa lalaki. Sa kanyang isip, kahit ang mga nangungunang 10 pamilya at ang 5 nakatagong pamilya ay walang pagpipilian kundi sumunod matapos marinig ang kanyang mga salita. Pasensya na, ngunit tumatanggi ako. Nagpakita si Mandy ng malamig na titig. Hindi yun akin. May nagpadala nito sa akin upang ingatan ito. Wala akong karapatan na ibigay ito sa sinuman. Kailangan ko rin itong ibalik ng buo at hindi nasisira. Kung kukunin mo ito mula sa akin, kailangan mong gawin ito sa aking patay na katawan. Iwinagayway ni Mandy ang kanyang kamay, senyales sa mga gwardya na alisin ang safety lock ng kanilang mga baril. Matapos ang lahat ng naranasan niya, malinaw na siya ay lumago ng labis. Kahit na hindi siya sapat na matibay, alam niya kung kailan hindi dapat maging malambot. Matapos tingnan ang mga kilos ni Mandy, umusli ang lalaki. Sinukat niya si Mandy ng maikli bago bahagyang ngumiti. Hindi ko ito matukoy. Hindi ko inasahan na ang pinabayaan na bulaklak ay magiging ganito kalupit na karakter. Napakahusay mong babae. Gayunpaman, dapat mong malaman ito dahil ikaw ay may karanasan. Nandito ako dahil kumpiyansa akong matatapos ko ang aking trabaho. Nagsasalita ako sa harap mo dahil nandito tayo sa Walsim. Ayaw kong gumawa ng kahit ano sa iyo hanggat maaari natin itong pag-usapan. Makikinabang tayong dalawa sa sitwasyong ito. Umaasa akong alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyong sarili. Ipinadaan ng lalaki ang kanyang hinlalaki sa kanyang leeg, na nagpakita ng dominasyon. Pasensya na, ngunit alam ko kung ano ang makabubuti para sa akin. Ang ekspresyon ni Mandy Zimmer ay hindi kapani-pani walang malamig. Gusto mo ba ang hawak ko? Kunin mo kung kaya mo. Sasangkot ka sa sinadyang pananakit at tangkang pagpatay. Ito ay malalaking krimen. Tinawagan ko na ang pulis. Sana manatili kang ganito kamayabang kapag dumating na sila. Umungol ang lalaki. Talagang kahanga-hanga, Miss Mandy. Kung ganoon, titigil na ako sa pagsasalita. Mas mabuting huwag mong pagsisihan ang iyong desisyon mamaya. Lagi kong inaalagaan ang mga babae, ngunit wala akong balak na sayangin ang aking oras sa mga ignorante na tulad mo. Pinatunog ng lalaki ang kanyang leeg bago humakbang. Ano ba ang ginagawa ninyo? Umalis na kayo, sigaw ni Maya Lee. Sugulin ninyo siya. Bukod sa ilang security guard na may baril, ang mga taong nakasuot ng itim ay humakbang habang iniwagayway ang kanilang mga baton. Ilang taon na rin simula noong may naglakas loob na tretuhin kami ng mga estranghero sa ganitong paraan. Umungol ang lalaki bago pinadyakan ang lupa. Swoosh! Nagmadali ang mga taong nakasuot ng itim nang makita nilang sumusugod ang lalaki. Masyadong mabilis ang estranghero. Mukhang bihasa siya sa trigram fist ng country age, at natalo ang bawat gwardya bago sila umiyak sa lupa. Ang mga tunog ng mga buto na nababali ay umalangaw-ngaw sa hangin, na nagpapakita ng kanyang mabangis at walang awa na lakas. Ang natitirang mga security guard na may baril ay hindi manggahas na hilahin ang gatilyo matapos makita ang nakakatakot na tanawin dahil ayaw nilang mabaril ang kanilang mga kasamahan ng hindi sinasadya.
Nakakatakot ang itsura ni Mandy. Isang eksperto sa martial arts siya, Miss Mandy. Hindi natin siya kayang pigilan. Humakbang ang leader ng security team sa harap ni Mandy. Umalis ka na. Hindi ka niya masasaktan kapag bumalik ka na sa gusali ng opisina. Bang! Lumitaw ang lalaki sa harap ng isang security guard at sinuntok ito sa leeg, pagkatapos ay kinuha ang baril bago hilahin ang gatilyo. Bang! 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 Lahat ng security guard ay nahulog sa lupa habang hawak ang kanilang mga nasugatang braso. Kahit ang leader ng security team ay tinamaan ng bala sa dibdib bago umungol at nahulog sa lupa na nakaluhod. Umalis na kayo ngayon, Miss Mandy. Baliw ang lalaking ito. Mabilis na humakbang si Maya sa harap ni Mandy na may maputlang anyo. Wala kang pagpipilian. Bam-antong hininga ang lalaki. May humigit kumulang 1,600 talampakan ang pagitan dito at sa gusali ng opisina. Ang iyong mga tauhan ay mabilis na lumalapit, ngunit kakailanganin pa rin nila ng hindi bababa sa 3 minuto para makarating. 3 minuto ay sapat na para patayin kayo ng daan-daang beses. Bukod dito, walang saysay kahit na makarating sila sa oras. Ano, hindi ka pa rin susuko? Hindi na pagtatanto ng mga tao ang kanilang mga limitasyon, nakita ko. Nakangiti ang lalaki na parang naglalaro ng laro ng pusa at daga. Sampal, humakbang siya at sinampal si Maya sa lupa bago pilit na itinaas ang baba ni Mandy. Babae, hey! Clack! Umatras si Mandy Zimmer habang kinukuha ang isang napakagandang baril mula sa kanyang bag. Ang baril ay kasing laki ng kanyang lip gloss. Isang bala lamang ang nakasaksak dito, ngunit ito na ang kanyang tanging paraan para maprotektahan ang sarili. Oh, baril! Napasigaw ang lalaki nang makita ang baril. Wala siyang takot o gulat. Madaling makakuha ng legal na dokumento para dyan. Pero hindi lang iyon ang kailangan mo. Kung walang mahabang pagsasanay, hindi mo matatamaan ang bala na iyon. Bukod dito, ang pulis ang uunahin na hahabol sa iyo kung hilahin mo ang gatilyo. Mabilis na inabot ng lalaki ang baril. Siyempre, hindi niya inaasahang maglakas loob si Mandy na barilin siya. Kahit na ginawa niya, hindi siya masyadong magugulat. Nasa gitna na ang lalaki sa pag-abot sa maselan na kamay ni Mandy. Nang biglang huminto ang isang Rolls-Royce Phantom sa harap niya, 2 G-Wagon din ang sumunod na nagparada. Akala mo ba ay maaari kang basta-basta umalis? Kalmadong ngumiti ang lalaki habang humihit-hit ng usok. Sa parehong oras, ang lalaki na may malalakas na binti ay biglang sumugod, at sinipa ang estranghero sa isang iglap. Sinubukan ng estranghero na ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit medyo nahuli siya. Nanginginig ang kanyang katawan nang siya ay tumilapon sa loob ng container ng truck. Agad na bumangga ang container habang umaagos ang dugo mula sa mga butas ng kanyang mukha. Isang napakasamang tanawin. Ako ang kunuhan ng Evermore. Dahil ikaw ay mula sa nangungunang 10 pamilya, dapat mong maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Nagpakita ang estranghero ng nagulat na ekspresyon. Naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan ng paggawa ng ganitong bagay? Kahit na ikaw ay mula sa nangungunang 10 pamilya, hindi ka makakalabas dito na walang sugat. Inilaglag ng lalaki sa gray striped suit ang abo mula sa kanyang sigarilyo bago bahagyang ngumiti. Walang sinuman sa Walls Inc. ang may karapatang makipag-usap sa akin ng ganyan, ako si Hector Thompson. Hector Thompson, isa sa 4 na batang ginoo ng Walls Inc. Siya iyon. Kumibot ang mga mata ng estranghero nang may bahagyang takot na lumabas sa kanyang mukha. Halika, sabihin mo sa akin. Hinatak ni Hector ang kanyang daliri. Aling kamay ang ginamit mo upang saktan ang aking Diyosa? Likas na, tumingin ang estranghero sa kanyang kanang kamay. Basagin mo ito, sabi ni Hector ng kalmado. Agad na sumugod ang lalaki na may malalakas na binti at ipinagdikit ang kanyang tuhod sa palso ng estranghero. Oh! Sumigaw ang estranghero sa sakit bago siya umikot sa lupa na walang tigil. Mas malala sana ang nangyari sa kanya kung hindi dumating ang mga pulis. Ipinakita ni Hector ang kanyang kamay bago pa makapagsalita ang mga pulis. 2 abogado na may gintong rimmed glasses ang sumugod,
at handang-handa na hawakan ang sitwasyon. 10 minuto ang nakalipas, sa loob ng isang cafeteria kung saan matatagpuan ang opisina ni Mandy Zimmer. Nagsasaayos si Mandy ng kanyang makeup sa banyo. Ipinapaikot ni Hector ang kanyang cappuccino habang nakaupo sa walang laman na cafeteria. Narinig ang mahihinang tunog ng mataas na takong nang muling lumabas si Mandy. Matapos ang pagtingin sa kanya nang may pagkalito sa loob ng isang sandali, bahagyang yumuko siya sa kanya. Salamat sa iyo, young Master Hector. Narito ang isang regalo para sa iyo. Umaasa akong tatanggapin mo ito. Iwinagayway ni Mandy ang kanyang kamay bago inilagay ni Maya ang isang tseke sa mesa. Humajek-hik si Hector. Nagmamalaki ka ba sa akin? Alam mo, sa pamana ng aking pamilya, hindi ako magbibigay ng kahit anong reaksyon, kahit na dagdagan mo pa ng mga zero sa tseke. Lahat ng ito ay isang pagkakataon lamang, ngunit nailigtas ko pa rin ang iyong buhay sa bandang huli. Ngunit, itataboy mo na lang ako ng ganito. Nakakunot ang noo ni Mandy. Alam niyang maaaring aksidente lamang siyang nakasalubong ni Hector, ngunit mayroon pa rin siyang mga pagdududa sa likod ng kanyang isip. Nagpakita si Hector sa pinakamahalagang sandali. Ano ang balak niyang gawin? Iligtas ang dalagang nasa panganib. Mukhang nakita ni Hector Thompson ang lahat sa isip ni Mandy Zimmer nang makita ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ito ang unang pagkakataon natin na magkita, Miss Mandy, sabi niya habang bahagyang ngumingiti. Gayunpaman, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong makilala ang isa't isa ng mas mabuti dahil tayo ay parehong mga busy na tao. Interesado ako sa iyo nang ang pamilya Jean ay nagdaos ng cocktail party sa Walsing Hotel. Sinubukan kitang anyayahan na manood ng pelikula. Ngunit tumigil ako sa pang-aabala sa iyo matapos mo akong tanggihan ng 3 beses. Pagkatapos ng lahat, mahalaga ang pagiging magalang para sa atin mula sa nangungunang 10 pamilya. Dapat mong malaman na hindi ko susubukang manalo sa puso ng isang babae sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng ganitong kalaking palabas. Sa wakas, mataas ang aking katayuan. Hindi ko kayang ipahiya ang aking sarili sa ganitong paraan. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Bumukas si Hector ng isang bagay sa kanyang telepono bago ito inilapag sa mesa. Tumingin ka rito. Likas na sumulyap si Mandy sa screen bago makita ang schedule ni Hector. Batay sa schedule, nararapat siyang dumalo sa isang launch conference ng isang bagong luxury brand. Talaga bang dumaan lang siya? Mukhang nag-aalala si Mandy bago bahagyang ngumiti. Masyado akong naging makitid ang isip, young Master Hector. Humihingi ako ng paumanhin. Wala nang dahilan para doon, tugon ni Hector habang inaalis ang kanyang telepono. Kung ikaw ay tapat, bakit hindi ka sumama sa conference? Napagtanto ko lang na kailangan ko ng isang babaeng kasama. Tuluyan ko itong nakaligtaan dahil sa aking abalang schedule. Mukhang kailangan kong magtalaga ng isang magandang sekretarya ngayon. Ang lalaking sekretarya na mayroon ako ay hindi talaga nagbibigay ng pansin sa mga detalye. Bumaluktot si Hector nang walang pakialam. Nagtaka si Mandy. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Hector ang ganitong bagay. Nawala ang kanyang boses matapos marinig ang sinabi ni Hector. Nakatitig si Hector ng ilang sandali bago bahagyang ngumiti. Tama, walang dahilan upang maging ganito kamaguluhan. Nagpapatawa lang ako. Ang mga tao tulad natin ay puno ng schedule bawat araw. Hindi mo na kailangang idagdag ang isa pang hindi inaasahang pag-iisip. Titigilan ko na ang pang-aabala sa iyo. Bibisita ako sa iyo sa ibang pagkakataon. Tumayo si Hector, na handang umalis. Pagkatapos ng lahat, ang mahirap na biktima ang pinakamainam na laruan para sa kanya. At upang hawakan ang mga biktima tulad nito, mahalaga ang isang pakiramdam ng pagiging magalang. Masyadong mahigpit ang pipilitin si Mandy na sumama. Ang hindi paggawa ng anuman ay hindi rin angkop sa kanyang estilo. Naniniwala si Hector na mahuhulog si Mandy sa kanyang bitag kung maayos niyang makokontrol ang kanyang sarili. Sa katunayan, maraming magagandang babae na may mas mataas na katayuan o mas magandang aura kumpara kay Mandy sa Walsing. Gayunpaman, ang isang katulad ni Mandy na may kaunting lahat ay talagang bihira.
Ang pagsakop sa mga babaeng ganito ay madalas na nagdudulot kay Hector ng malaking kasiyahan. Hindi pa banggitin, si Mandy ay ex-wife ni Harvey. Agad na nakaramdam si Hector ng malalim na sakit nang maalala ang pangalang iyon. Biglang bumukas ang pinto nang siya ay malapit nang umalis sa cafeteria. Kabanata 6150. Sa sobrang init ng panahon, mabilis na pumasok ang isang ginang na nasa kalagitnaan ng edad na nakasuot ng mink fur coat na puno ng iba't ibang alahas. Isang dalagang dalisay ang sumusunod sa kanya. Ganap na hindi pinansin ng ginang si Hector Thompson habang nagmamadali siyang lumapit kay Mandy Zimmer. "Ayos ka lang ba, anak? Narinig kong nagkaroon ka ng problema bago ako bumili ng kahit ano sa Olden Trade. Sino bang bastardo ang gumawa nito sa iyo? Ikaw ang pinuno ng ika-9 na sangay. Ikaw din ang namamahala sa mga gawain ng pamilya Jean sa Walsingham." Lumalaban sila sa buong pamilya sa paggawa nito. Tila may gusto silang kamatayan. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Lillian Yates. Si Cynthia Zimmer ang sumusunod sa kanya. Tumingin si Mandy kay Cynthia matapos makita ang mukha ni Lillian. "Huwag kang mag-alala, inay. Ayos lang ako. Isang aksidente lang sa sasakyan." Agad na umilo ang mga mata ni Hector bago bahagyang ngumiti habang papalapit. "Ayos lang si Miss Mandy, tita. Aasikasuhin ng mga abogado ko ang aksidente. Ikaw." Nagpakita si Lillian ng isang mapanlikhang ekspresyon. "Magsalita ka. Ikaw ba ang bumangga sa sasakyan ng anak ko? Kung hindi ka magbabayad, huwag mong isipin na makakalabas ka. Sabihin ko sa iyo, ikaw." Mabilis na huminto si Lillian. Napansin niya ang suot ni Hector sa mga sandaling iyon. Matapos dumating sa Walsingham, nag-ikot siya sa Olden Trade sa mahabang panahon. Hindi man niya nabili ang lahat ng luxury brands na available, ngunit nakikita niya ang anumang mahalaga sa isang sulyap. Walang tatak ang gray striped suit ni Hector, ngunit ang Patek Philippe wristwatch ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1.7 milyong. Isang mayamang tao na tulad niya ay sapat upang mapahina ang dominasyon ni Lillian. Naisip din niyang nakita na niya ang pamilyar na mukha na ito noon. "Mali ka, inay." Mabilis na ipinaliwanag ni Mandy ang sitwasyon. Alam niya kung gaano siya kahindi makatwiran. "Nagkaroon nga ako ng aksidente, pero tinulungan ako ni Young Master Hector sa sitwasyon nang dumaan siya. Wala siyang ginawang masama." Nahihiyang tumingin si Mandy kay Hector. "Pasensya na, Young Master Hector. Ganyan ang kanyang ugali. Ayos lang. Nauunawaan ko." Nagpakita si Hector ng banayad ng ngiti. "Nag-aalala lang siya para sa iyong kaligtasan. Batay sa kung gaano kayong kabuti ang relasyon, at naiinggit ako." "Tama, tita. Matagal na tayong hindi nagkikita." Inilabas ni Hector ang kanyang business card, na may nakasulat na kanyang pangalan at numero ng telepono na ginintuan. "Naalala mo ba ako? Ako si Hector Thompson, isang mabuting kaibigan ni Mandy. Dahil ikaw ang kanyang ina, ituturing din kita na mas nakatatanda. Tawagan mo lang ako kung mayroon kang problema sa Walsingham. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang makatulong." "Hector Thompson." Napasigaw si Lillian habang nanginginig sa gulat. Nagsisimula ng pam-atak ang mga luha sa kanyang mga mata matapos marinig ang mga salitang iyon. Naalala niya kung sino ang tao. Nakilala niya siya noong nasa Mordo siya, isa sa 4 na batang ginoo ng Walsingham.